Hey, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo ka-coffee. Update tayo dito sa impeachment ni Sara Duterte kasi may kampo nito mula dyan sa Davao. Yung grupo nila Torion, ayaw talaga matuloy itong impeachment. Tumakbo ng Korte Suprema at gusto nilang pigilan itong impeachment ni Sara Duterte. Paano mo pipigilan yan? More than 200 plus na mga mambabatas, in-impeach na siya at kinakailangan na mag-proceed ng trial dyan sa Senado, alinsunod doon sa saligang batas. Hindi ko alam kung anong pinaghuhugutan nitong kampo nila Torion, kung anong naisip at tatakbo ng Korte Suprema at dyan iiyak, diba? Si Coco Pimentel nga sumulat na si Coco Pimentel sa leadership ng Senado, nasimulan na yan kasi yan ang nakalagay sa ating konstitusyon yung termino na forthwith agad-agad, agaran, simulan na agad dyan. Ang Korte Suprema pinagkukumento, pinasasagot itong Senado patungkol dito sa petition na yan. Ano na, kayo talaga, gusto nyo talaga manatili dyan si Inday Sara Duterte para maglustay pa ng pondo ng taong bayan. Aba, hindi na pwede yan. Ang mga kinatawan ng taong bayan, ang mga representatives natin, nagsalita na. More than 200 plus, nagsalita na sila at ayaw na nila dyan si Sara Duterte. At huwag nang patakbuhin yan sa kahit na ano pang posisyon. Anyway, sige, pag-usapan natin itong balita na ito mula sa Inquirer.net. Yung grupo na yan, yung litrato na yan, kasama sila Torion. Davao lawyers, wow. Tingnan natin kung gaano kagaling itong mga Davao lawyers na yan. Mukhang bago na to kasi usually ang naririnig natin sila Panelo, sila Torion, ito, mga Davao lawyers daw. Davao lawyers along with other supporters of Vice President Sara Duterte file a petition with the Supreme Court to halt the Senate's impeachment proceedings, arguing that they stem from a defective impeachment complaint. Gusto nila i-halt, ihinto o ka-coffee o itigil. Actually, hindi pa nga nagsisimula. Hindi pa nga nagsisimula yung impeachment trial Pero gusto nila, itigil na raw po itong impeachment proceedings kahit ano man yan. Dahil ang pinagsimulan daw nito ay defective. Hindi daw po tama kasi kinakasyon naging proseso ng House of Representatives dyan paano na-impeach yung Sara Duterte. Kasi ang kwento nila, may mga na-skip daw po na proseso at hindi nila matanggap na all of a sudden, biglang bumulaga na meron ng 200 plus na mga mambabatas na pumirma na doon sa impeachment ni Sara before mag-close ang kanilang session. Doon sila nabigla kasi hindi nila, actually, ayaw man nila aminin, hindi nila in-expect yan na makakakuha sila ng ganyang boto kasi nauna, dina-downplay pa nila, sinasabi nila, tagal-tagal na yan dyan sa House of Representatives, hindi naman umuusad dyan nilalaro-laro pa nila and then ayan na, si Sandro Marcos pa yung kauna-unahang pumirma dyan. Among the petitioners are lawyers Israelito Torion. Ay, naniniwala pa ba din kayo dito kay Torion? Anong ginawa ni Torion kay Kibuloy? Di ba? Kung ano-ano nang pinagsasabi ni Torion kay Kibuloy para may pagtanggol lang yan. Ano nangyari? Nahuli din si Kibuloy. Sabi nila wala yan dyan sa kanilang compound. Ba't dyan na-aresto? Sabi nila sumuko. Bakit nandiyan dyan? Kung naniwala kayo kay Torion nun, hindi sana nahuli si Kibuloy. Ewan ko nagpapasikat tong si Torion. Baka gusto din maging senador nito. Sana sumama na siya sa lineup ng PDP. Diba? Tumakbo na siya para ma-check niya kung may mga gusto na lang bumoto sa kanya. Tingnan natin kung maganda yung kanyang performance. Dahil kung maganda yung kanyang performance, yung kanyang lawyer rin kay Kibuloy at itong ginagawa niyang pagpa-file ng petition sa Korte Suprema, kabay kahit pa paano, makakuha-kuha siya dyan ng boto. Diba? Sana nagpasama na siya kay Tatay Digong. Diba? Sinama na sana siya dyan sa lineup. Kasama niya po na nag-file si James Reserva, Hilary Olga Reserva, and former LTFRB Chair Martin Delgra. Sige, kulang pa yan. Ilang kayo dyan? 1, 2, 3, 4, 5. Kahit sandaan kayo mga abogado, tumakbo kayo ng Korte Suprema. Kasi kung ngayon yung matatandaan, di ba, sabi naman ni Sara, marami daw pumipila ng mga senador, ng mga abogado na gusto daw siyang ipagtanggol sa kanyang impeachment. Ayan, magsama-sama na kayo dyan. Pumunta kayo lahat ng Korte Suprema. Lahat kayo mag-file kayo ng petisyon na itigil yung impeachment proceedings dyan sa Senado. The Supreme Court may take up during its en banc session today a petition filed last week urging it to compel the Senate to immediately begin Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ako naniniwala ako, hindi kasi tayo abogado pero base sa mga interpretasyon na nakikita natin, base din sa mga opinion, mga analysis ng mga legal experts, mga legal practitioners, sa tingin ko dapat simulan na nila Huwag na nilang hintayin na mag-resume itong session sa June 2. Kasi yun na nakalagay sa ating constitution, agad-agad wala naman sinabi doon na kapag naka-break ang session, huwag yung
na dinggin yung impeachment na yan. Feeling ko totoo ha, na dapat agad-agad yan. Hindi naman sa nagmamadali tayo, pero dapat huwag nang hintayin yung June 2 kasi medyo matagal pa yan, ka-coffee. Ang iniisip kasi ng ilang senador, sa totoo lang, magpaka-honest na tayo, yung ilang senador, iniisip kasi nila yung kanilang kampanya, lalo na po yung mga re-electionist. Kasi, syempre, naliligaw sila sa taong bayan. Kapag nag-focus na sila dyan sa impeachment, wala na, hindi sila makapangampanya. So, at stake din yung kanilang chance na manalo o ma-re-elect bilang isang senador. But, incumbent pa rin sila, mga senador pa rin sila. Tungkulin nila yan, mandato nila yan. Nadinggin itong impeachment complaints na nandiyan sa kanila, nasa kanila ng bola. Isang araw nga di ba? May nabasa ako parang nga sinasabi ni Amy Marcos tumagal nga yan dyan sa House of Representatives 2 buwan yan minsan mapapaisip bakit nga naman kasi pinatagal ng 2 buwan dyan, but hindi mo pwedeng irason yan na dahil tumagal nga yan dyan sa HOR ng 2 months sa amin sa Senado pwede rin tumagal yan, parang ano yan, hindi naman tama yan at kawawa din ng taong bayan dyan, magsasuffer din ng taong bayan dyan, and isa pa yan po paglabag na base sa ating understanding sa saligang batas. Dahil nakalagay nga dyan sa ating saligang batas na dapat aksyonan agad ng Senado yan once na makarating sa kanila yan. Sige, basahin natin ka-coffee itong argumento, itong komento po ni Coco Pimentel. Ako naniniwala ako na dapat talaga simulan na ng Senado yan. Agad-agad yan. Ano yan? Makukonvict siya o hindi? Yun lang naman yun Kung hindi siya makonvict, swerte ng kampo ni Inday. Pero kung makonvict siya, edi swerte ng taong bayan. Swerte ng Pilipinas na nakonvict ang isang vice presidente na nagwaldas ng confidential funds o ng salapi o kung ano man yan, pinagbantaan ng presidente. Anyway, maraming dahilan na naka-enumerate doon sa articles of impeachment. Pimentel tells Escudero, acting fast on Duterte's impeachment is Senate duty. Oy, Senate President Escudero, kumakalampag katok. Trabaho nyo raw po yan, trabaho nyo po, trabaho ng Senado yan na agad-agad, ura-urada, aksyonan ninyo. Abogado to si Pimentel, for sure may pinaghuhugutan yan. Senate Minority Leader Coco Pimentel penned a letter to Senate leadership emphasizing that the chamber's duty is to act without delay on the impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte. Act without delay. Oy, kampi tayo dito, Coco Pimentel. Parehas tayo ng opinion dito. Senate President, sana pakinggan mo. And I think, ito lang yung itong ginawa ni Pimentel, base yan sa usapan ng mga senador. Kasi, naghihintayan sila diba? Si President, sabi ni President, willing siyang magpatawag ng special session ng Kongreso kung may magre-request. Si Speaker, si Senate President, wala naman siyang pinapasang request. So, posible na ito na, dahil sumulat na si Pimentel, at least kahit pa paano, uusad na. I-check nila yung merit, i-check nila yung argumento ni Pimentel, and then from that moment, pwede mag-convene itong Senado, pag-usapan nila, valid ba itong merit ni Coco Pimentel, o paano gagawin natin yan, paano natin masisimulan yan, and then let's request a special session dito sa Presidente na magsagawa ng session para magsimula na itong impeachment trial ni Sara Lustay Duterte. Di ba? So, at least kahit pa paano, very good Coco Pimentel. Ito may paghuhugutan na. May, kumbaga, may take-off point na. Dito na magsisimula yan. Pimentel cited the Philippine Constitution as the basis for such action. Malinaw, wala naman iba. Constitution talaga, saligang batas talaga magiging batayan natin dyan. Yan lang talaga ang ating magiging batayan dyan. In his letter dated February 14, Pimentel repeatedly noted that the Senate is constitutionally mandated to act forthwith. Yan yung termino ka-coffee na pinagdebatehan. Forthwith. Ano ba ibig sabihin yan? Ang sabi nila, legalist kasi ito mga legal terms ito Ang ibig sabihin daw po niyan ay immediately. Agad-agad. Huwag nang hintayin, huwag nang patulugin, huwag nang maghintay ng mag-resume ang sesyon, etc. At kundi agad-agad. Yan po ang pinaghuhugutan dito ni Coco Pimentel. He repeatedly noted that the Senate is constitutionally mandated. Anong ibig sabihin yan? Kung ikaw ay constitutionally mandated, hindi ka pwedeng humindi. Hindi mo option yan, kundi utos sa'yo yan. Mandato mo yan. Inuutos yan ng saligang batas na ito ang gawin mo. Wala kang magagawa dyan dahil utos yan ng kataas-taasang saligang batas. Diba? Hindi yan option. To act forthwith on the impeachment complaint against Duterte. He said this action is mandated under Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the 1987 Constitution. Ayan, malinaw na.
Sana magising dito si Senate Presidente Chis Escudero at aksyonan agad ito. According to the Merriam-Webster Online Dictionary, forthwith means without any delay or without interval of time, sabi po ni Pimentel. Its synonyms include immediately, instantaneously, instantly, presently, promptly, right away, right now, straight off, and straight away, among others. Sabi po ni Pimentel, nag-lecture pa ng English 101, English 101 pa yan. Ito daw mga synonyms ng forthwith, sabi ni Merriam-Webster. At least kahit pa paano credible yung kanyang reference, hindi Wikipedia, kasi iba dyan Wikipedia, hindi man ganun ka-credible, no offense sa Wikipedia, pero ano kasi yan tawag din, yan po ay mga contributions lang kung sinong interesado, no? At least kahit pa paano itong Merriam-Webster, ayan, nagkakasundo ang buong mundo na ito ang meaning niya, itong definition niya. Bagamat may kaunting pagkakaiba ng definition kung ikukumpara natin sa ibang mga organisasyon na nagbibigay ng mga definition, pero ano naman ito, basic nga ito, ka-coffee, Immediately, instantaneously, instantly, presently, promptly, right away, right now, straight off, and straight away. Yan daw po ang synonyms ng forthwith. O kaya, Senado, gising. The Filipino translation for forthwith is agad, which conveys immediately. Hirap-hirap ito, ka-coffee, mainit-init ito Actually, ang interpretasyon ng batas, di ba? Ang korte naman mag-interpret niyan. Korte Suprema, definitely, no? Sana sumagot na yan. So, binigyan sila ng 10 araw para magkomento. Siyempre, i-process pa nila yan. Ang problema niya, ka-coffee, sa timeline natin, sa tansya natin, aabutin niya ng mga 20 days o 30 days, 1 month din, ka-coffee, bago magkaroon ng desisyon ang Korte Suprema dyan. Kasi kung uutusan na ng Korte Suprema, ito, Senado, simulan nyo na impeachment trial. Anong petsa na ngayon? Ngayon ay February 19. Sabihin na natin magkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema March 19, ganon, March 19, April, bago mag-eleksyon. Siguro, if ever mag-uutos ang Korte Suprema, mag-proceed sa trial by April siguro. April or May, baka sumabay pa sa eleksyon, ka-coffee, no? Yun nga lang, yan yung consequence. Kung ikaw ay senatoriables, posible talaga na hindi ka makapangampanya, which is wala ka magagawa dyan dahil hindi naman option yan. Kundi alinsunod dyan sa ating saligang batas. Hayaan na natin yung mga re-electionist. Baka naman may ibang paraan para kayo makapangampanya, masingit ninyo sa schedule. Kasi yung impeachment trial, medyo tutok kayo dyan di ba? Kailangan pag-aralan yan, yung mga merit ng kaso, yung mga argumento. So medyo kailangan ng oras dyan. So bawas-bawas oras sa kampanya. So ang ating suggestion, which is I think, alam naman nila yan, pinaghahandaan nila yan, may contingency plans yung mga yan. Habang ngayon na wala pang utos ng Korte Suprema, simulan ninyo yung investigasyon nyo na yan, magsimula na kayo. Bugbugin nyo na yung mga ikot-ikot ninyo sa iba't ibang lugar, di ba? Para pag nag-uutos na Korte Suprema, simulan nyo na impeachment nyo, medyo marami-rami kayong naikot-ikot na ng mga lugar, no? Ang synonyms of this Filipino word include madali, bigla, dagli, at karakara, which denote urgency or promptness. He added, the minority leader then looked to his time to underscore that the Senate must act on Duterte's impeachment case without any delay or without interval of time. I repeat that this is the Senate's duty, sabi po ni Pimentel. Talino ni Pimentel dito, agree ako kay Pimentel. Yan din naman po yung sinasabi ng ilang mga eksperto dito. Given the gravity of impeachment proceedings, it is imperative that the Senate uphold its duty with urgency, diligence, and steadfast commitment to the Constitution. Malalim ito, ka-coffee. Ang sinasabi ni Pimentel, gawin natin yung ating trabaho ng may urgency, huwag patulugin, may diligence, at dahil po ito ay ating commitment, matibay na commitment sa ating konstitusyon. Siyempre, kung ang Senado mismo hindi sumusunod sa ating konstitusyon, paano kayo irerespeto? Diba? Question nito ng ng integridad ng inyong institusyon, ng credibility ng inyong institusyon. Kung hindi nyo gagawin ang inyong mandato, hindi nyo gagawin ang inyong tungkulin na nakasaad sa ating saligang batas, paano kayo irerespeto ng taong bayan? Pakinggan ninyo si Pimentel. Agree ako dito sa sinasabi ni Pimentel. Sabi niya pa, I appreciate your prompt attention to this matter and look forward to your response, Pimentel told the Senate leader. In fairness, maganda yung letter, ha? Kasi bandang dulo,
Sir, hintayin ko yung sagot mo. Di ba usually kasi pag sumusulat tayo ng letter, one way lang more of ano lang sending our request or giving some information. Pero itong style ng letter ni Coco Pimentel, nag-expect siya ng response. So, Senate President Chis Escudero, nasa inyo ang bola, ba? Kalampagin natin ito, Ka-Coffee. Nasa inyo ang bola. Pausarin na itong impeachment trial. Di ba? Para ma-convict, ang dapat ma-convict, mapawalang sala ang hindi dapat makasuhan, di ba? Kasi mandato nyo yan. Titigil naman tayo dito kapag matapos siya, titigil tayo dyan. Hindi wala tayo magagawa dyan. Tapos na yan Pero gawin ninyo yung mandato ninyo na nakasaad sa ating saligang batas. O siya, sige. Ako ipansamantala muna magpapaalam sa inyo. I-komento ang inyong mga opinion, reaction dyan sa ating comment section, no? Baka may mga nais kayong sabihin dyan. Mga nasa Facebook, pasayo na lang po. Baka di pa po kayo naka-like and follow sa Facebook. Yan, nandiyan po sa taas. Nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Siya, ako'y magpapaalam muna. Kita-kits tayo, Ka-Coffee, sa ating susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.